Hi, hello po. Ako po si Jesse Flores Witchcraft at ngayon po ay Martes at ito na po yung pinangako ko sa inyo na ako po ay magpipreach ng mga salita ni God, mga ganon. And yun yung mga isa sa mission ko na gusto kong tuparin sa kay God. Okay. Kasi meron akong problema noong nakaraan and He helped me. So ito na yung pinapanindigan ko na mission ko na mag-preach ng salita niya. Kasama na to lagi sa mga vlog ko. So ito po, marami po nagtatanong sa akin kung bakit ko po ginawa yung video no nakaraan na tinatanggal ko na yung sumpa ng 2026. Wow, sino ba ako sino ba ako? Hindi naman ako ganun kasikat para paniwalaan ng tao, or sino ka ba? Jesse Flores ka lang, tatanggalin mo lahat. Eh ikaw nagbabala niya na maraming taong mamamatay, maraming taong aksidente, sakuna, mga bagyo, sa lahat galing yan. And now you're telling na yes po. Ito yung explanation ko kung bakit yung ginawa yan. Because nung nakita ko yung ano na yon, nagbabala, ito magiging totoo po ako sa inyo. Dahil napakadami po ang nag-i-inquire po sa akin sa silver medallion para pagalingin yung mga may sakit. And now I understand. Naiintindihan ko na ngayon. So, ginawa ko po yung ritual na yun because hindi ko na po kaya. Hindi ko kakayanin tiisin ng tao. So, gumawa po ako ng ritual na yung mga sumpa, yung mga bad things na nakita kong mangyayari, mga pagsabog, yung mga bagyuhan na pagkalalakas, yung mga tao na bigla na lang mamamatay na may mga sakit sila, sa cancer, mababawasan na po. O most likely kung ipagkakalooban ng Diyos ay mawala na. Okay po? And I know the feeling of to have someone who is fighting for their life. So, yun po. So, parang pinagagaling, parang dun sa ritual ko ipanghawakan nyo na mapagaling din ho yung ibang tao kahit hindi ko sila kliyente. Dahil ayoko pong mag-avail kayo ng medalyon, ayoko maging kliyente kayo ng dahil lang po sa nakikita ko po napakadami pong tao na natakot sa ano ko. Napakadami, hindi kaya na konsensya ko. Kung ang gusto ko po na mga kliyente ko ngayon, mga gusto na lang magpayaman. Mga gusto na lang pong magpayaman, mga gustong maprotektahan sila, umasenso sila sa buhay na meron sila, umasensong may payapa, may peace of mind habang umaasenso nang walang inaapakan tao. Yun ang gusto ko na maging kliyente. Pero yung mag-a-avail sila ng medallion for their last money just to, kaya kong gawin dahil nakita nila na marami ako napagaling na may mga cancer, mga taong mga hindi makalakad, mga 50-50. Nakita nila lahat yun. At lahat yan, may proof ako dahil lahat yan nasa Facebook ko. Lahat yan nandito sa aking accounts. Yung mga napatayo ko, mga 50-50 na sa ICU, napalakad ko pa. Buhay hanggang ngayon. Doing their business and their works. At nakita ko in the future, dapat matuwa ako nun kasi nako, madaming lalapit sa akin. Maraming magbabayad ng medalyon ko para gumaling sila. In the future, I can't take that anymore. And now I understand. Naiintindihan ko na po na ito yung one of the reasons kung bakit po kailangan kong gawin yung ritual na yon. To benefit medallion owner man or hindi. Kahit followers lang kita, panghawakan nyo yun na yung mga sakuna na yun mawawala na. Although meron pa rin kayong mga malalaman na may mga tulad to, may bagyo po tayong paparating. Yung nangyari po kay Doc Lisa, tsaka kay Dr. Ong, di ba? Nakakaawa. And of course, syempre, yung mga mahal natin sa buhay. So that's why I did it. At inaprubahan naman ng Panginoon. So yun. Healing. Pero yun nga, may mga tao din na mapilit, ibang kliyente na mag-kliyente ko, no problem po, hindi ko po kayo pagkakaita ng medalyon. Bukod po dyan ay yung mga mag-a-avail po ng silver medallion ko, meron po kayong napakalaking discount. Meron po kayong, hindi ko kayo pagkakaitan ng tulong.
So syempre kahit ginawa ko na yung libreng healing na yun for all, meron pa rin talagang hindi sir kailangan maging client, parang yung ownership ba na sir pangalagaan mo kami kasi yung medallion na yan po yung reason at yan po yung panghahawakan namin talagang kliyente mo kami, na hindi rin kami nakalimot sa iyo, na pagmamahal din namin sa iyo yan. So thank you po dun. Dahil yun nga po, napakadami ko ding medallion na padala nung mga nakaraang araw. Blessing na blessing talaga, talagang blessed na blessed ako, na in-spoil ako ni God, and then binigyan niya ako ng pagsubok. It's time to give it back to the people. So yun po, pag healing po, may discount na ho ng napakalaki, pero panghawakan nyo na lang din ho yung ginawa ko, na wala na po yung sumpa ng 2026. Because when God acts, He always acts in mysterious ways. Pero it's for our benefit din in the end of the day. So yun po yung gusto kong ibigay sa inyo na assurance, na nandito lang po ako, na yung pagmamahal po ng Diyos at yung kanyang salita, kailangan po nating panghawakan, isa isip, isa gawa, at isa puso. Dahil ako ramdam na ramdam ko po, 'di ba? Ramdam na ramdam ko yung pagmamahal ng Diyos sa akin. As in, sobrang ramdam ko. At gusto kong iparamdam din sa inyo. Yung pagmamahal na binibigay sa akin ng Panginoon, ibibigay ko rin sa mga kliyente ko, sa mga sumusuporta at naniniwala sa akin. It's time to be forgiven, and it's time to give forgiveness. No more hate, no more angers, no more pride. Yes, I understand we cannot forgive everyone, but we can find it inside us na kahit paano is hindi natin sila pinagdarasal. Diba? Diyos na lang bahala sa kanila kung ano man yung mga nagawa nila sa atin. Yun. So gusto ko lang din anuhin ninyo na mahalin nyo rin yung sarili nyo. Hindi ibig sabihin ng sinabi ko sa inyo na forgiveness, patatawarin nyo na lahat. Okay, hindi po kasi ganun kadali magpatawad. Depende po yun sa nagawa natin. At least yung pagmamahal ng Diyos, ipapakita natin sa Kanya sa pagiging mabuting tao natin. Kasi hindi naman lagi yung porket, diba? I have forgive those who said and did bad things to me. Okay? So I'm free. And I want it you. Tsaka yung enerhiya ko, yung attention at pagmamahal ko, sa inyo na yan nakapokus. Sa pamilya ko, sa inyong mga naniniwala sa akin. So uplift guys. Nandito po tayong lahat para mag-celebrate. At nandito po ako para ipakita sa inyo na I am sincere. So ito po yung aking preach ngayon. Healing. Sa mga ano naman dyan, napakadami po kasi talaga nag-i-inquire. As in, napakadami. So we are taking it double time para yung iba di na rin may harapan. I decided, consulted with my wife, na magbibigay po kami ng malalaking discount, lalo na sa mga may sakit, may cancer. So yun po, it's time to save lives guys. It's time to save lives. And of course, yun nga, bilang pasasalamat ko na rin sa inyo, sa mga kliyente ko, hello sa inyo. Alam ko, pinapanood nyo to mga kliyente ko. Huwag kayong mag-alala. Kuya Jesse is here. Nandito lang po ako na nakasuporta sa inyo, sa mga negosyo ninyo, sa mga araw-araw ninyong pagsubok. Nakaano po ako dyan, nakasubaybay po ako sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan. Ginawa ko yung best ko sa inyo para tulungan kayo, at patuloy ko pong gagawin yun dahil sa pagmamahal at paniniwala nyo rin sa akin. So yun po. Only God can judge us. So, yes. Hindi ibig sabihin ng only us can judge us, magiging balasubos sa tayo. Hindi po. Kailangan din po natin pangatawan na kailangan niya rin tayong maging proud si God sa atin. Kailangan yung gagawin natin sa araw-araw, yung gagawin natin ay ikaka-proud din niya. Yung hindi rin siya mapapahiya. Sabihin natin Christian tayo. Kung ako nga witchcraft, diba? Ako nga witch. Pero alam ko yung salita ng Diyos, at Diyos na lang nga bahala sa akin kung saan man ako mapupunta. Pero kahit witchcraft ako or I'm a witch na sa impyerno punta ko, tulad ng sinasabi ng iba, wala akong ire-regret. Yung kabutihan pa rin, pagmamahal niya, ang ipaparanas at ipapakita ko sa inyo.
At gusto kong matutunan nyo yun. Diba po, ang sarap pakinggan. Sarap mag-preach pagka siya yung bida sa ano. Bukod sa mga kliyente ko na mga bida, mga feedback ninyo, kayo yung bida sa wall ko. Tulad ko nga sinasabi ko sa inyo, hindi na ako yung bida ng page ko. Kayo na, mga kliyente ko. At of course, ang pinaka-importante sa lahat, ang Panginoon. So when you see me in public, don't be afraid. I will hug you. No matter what. Dumadami na yung nakakakilala sa akin. Ayun. So, natutuwa lang din naman ako. At tayo ay magpasalamat sa kanya kasi tamo yung mga nangyayari sa ibang bansa ngayon, di ba? Yung Europe, di ba? Yung mga ibang bansa nagsasakupan sila. Yung boarding nila, inano nila yun, di ba? Naggegera sila. Nag-i-invade sila ng country na hindi sa kanila. So, pasalamat na rin tayo sa Pilipinas. Impeachment lang yung kaso natin, di ba? Impeachment na wala namang pararatingan yan. So, pasalamat tayo na yung mga problema niya, bahala nyo sila dyan. Sa politika na yan, bahala sila dyan. Mag-focus tayo kay God. Ibigay natin yung oras sa Kanya. Kung tayo ay mainit ang ulo, galit na galit sa gobyerno, kung may energy tayo doon, mayroon tayong focus doon, di ba? Sayang, ibigay na natin kay God, pasalamat na lang tayo. God, thank you. Kahit asin lang ang pagkain namin ngayon. Ha? Thank you? Thank you, God. Asin ang pagkain namin, yung iba Jollibee, nakakapag-order. Food Panda. Kami, asin lang. No. Magpasalamat ka pa din. Pagkain pa din yan. At least kahit asin o toyo lang yung ulam nyo, at least galing yan sa sarili nyo, hindi nyo yan ninakaw. Di ba? At pag naniniwala ka sa Diyos, naniniwala ka sa kanyang pagmamahal, na may awa siya, despite ng pagsubok na binibigay niya sa'yo, ay mahal mo pa rin siya, gaganda ang buhay mo. Gaganda ang buhay nating lahat. Yung peace nandyan. Yun yung gusto kong ibigay sa inyo mga kliyente ko. Yung peace. Peace of mind. Wala. Bahala niyo yung problema sa negosyo ko. Mahina ngayon yung negosyo ko pero medallion owner ako. Magiging medallion owner na ako. Nakapag-ipon na ako. Gaganda ng buhay namin ngayon. Tataas na. Yes. Because buying my medallion doesn't mean, yun kasi ang simbolo ko, buying or availing my medallion doesn't mean na you're worshiping me or, diba, acknowledging me for the wrong reason. No, it's my symbol of the presence of God. Sabihin, love mo si God. Yun lang yun. Yun yung gusto ko eh. Si God yung gusto kong mahalin eh. Yun yung gusto kong mahalin ninyo, hindi ito. Diba? Siya lang naman ang dapat natin talagang mahalin ng 100%. Yun yung gusto ko sa inyong sabihin, gusto ko sa inyong iparamdam, at gusto ko sa inyong iparating. Maging grateful tayo, mapagpasalamat tayo sa Kanya. Always be with Him. Mga nangyayari sa atin, ganito na nga ano ko, tapos diba? Hindi kapatid, hindi kuya, hindi ate, hindi anak, or aking magulang, aking ina. We always have to acknowledge and we need to always accept God as our Savior. Because a lot of people known me for saving their lives, pero that's not entirely true. It's God who saved you. Kasi kung hindi binigay ni God, kung hindi ako pinanganak, kung hindi inallowed ni God na gawin ko to, hindi ko kayang sagipin. Diba? Kung dinicide ni God na mga panahon na yun talagang nawala na ako, I cannot save you. Pero He did that on purpose. He did all of this on purpose. You can judge me for what you read online that just because of my name na I'm Jesse Flores Witchcraft, na ako'y witch. Go ahead and judge me. Because it's feeding my motivation na lalong maging mapagmahal. Na hindi ako magpapadala sa
bash or maling pang-intindi ng tao sa dahil eventually guys 100% ng followers at kliyente ko 80% po dyan takot at galit sa akin noon pero ngayon 100% nila akong totoo yun na okay yun okay yun na dati they're afraid and they hate me pero nung ini-stalk nila ako they give me a chance to left doon. Sige nga, subukan nga. Sige, mag-a-avail ako ng medallion mo. Mag-a-avail ako kung ano mararating ko. Ganon yung approach sa akin. Pero sige, okay lang po. And then, magigising ka na rin sa umaga. Magsasend sila ng video, umiiyak sila. May mga ganun pong kliyente, natutuwa ko. Bigla na lang silang magsasend ng video na, Sir Jesse, hindi ako nagsisi na nakilala kita. Thank you, God. At nakilala kita. Nakakataba ng puso. So I'm spreading my wings and proudly wear my horns and my tail. And despite ng aking itsura sa inyong lahat, despite ng ako ay witch from the darkness, I will still acknowledge and I will still show you the ways of God. Dahil siya makapangyarihan sa lahat. Anytime pwede niya akong tanggalin sa mundo na to. But He is allowing me to work. He is allowing me to heal you. To give guidance to you. To love you. To give you peace. And through me, you can feel the presence of Him. You can feel His presence from me. At hindi galing sa akin yan. Galing yan sa inyo. And it's not a delusion. It's not a illusion. It is real. God brought me to you as He brought you to me. So there's a reason na nakilala niyo ako. So yun, maraming salamat po sa mga nag-i-inquire, mga nag-a-avail ng medallion. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yung iba po na talagang gusto nilang maging medallion owner ko, hindi po kayo pagkakita ng kasi hindi rin naman kayo matatalo doon kasi habang buhay na rin naman na yung power ng medallion eh. So yun po, maraming salamat po sa mga naniwala. Most likely sa mga kliyente ko ay na magiging future na kliyente ko mga nag-i-inquire ay pagagandahin ko yung buhay ninyo. Pagagandahin ko na lang yung buhay nyo. Huwag kayong mag-alala. I will heal you and I will change your life through Him nang may approval niya. So yun, I am Jesse Flores Witchcraft, your faith healer. So happy Tuesday. Ngayon po ay Biyernes. Unang Biyernes po kayo, Biyernes Santo. Biyernes, Martes pala. Unang Martes ngayon. So, unang Martes. Okay, ngayon ay lost track na ako. August 4. Okay. Martes Misa. Okay. Martes ngayon. So, yun po. Thank you very much. Hello Katoliko. Hello Born Again. Hello Iglesia ni Cristo. Hello Muslim. Hello Saksi. Or dating Dan El Shaddai. Ano man ang relihiyon nyo. Hello. And welcome. God bless you all. Thank you very much.